Isipin mo to, isang bansa na bigla na lang nagpakawala ng 10 ballistic missiles sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ito eksena sa pelikula mga kababayan. Ito ang totoong nangyari nitong March 2026 lang at napabalita nga ito. Ang bansa nga na gumawa nito ay isa sa pinakamisteryoso at pinakamapanganib na bansa sa mundo, ang North Korea. Pero ang tanong ng marami, bakit nila ginawa ito? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng missile launch na ito at gaano ito kalapit sa isang malaking digmaan sa Asia? Sa video nga na ito, alamin natin ang totoong ugat ng tensyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo. Kahapon nga lamang March 14, 2026, nakapansin ang radar ng system ng South Korea ng isang kakaibang pangyayari. Sunod-sunod nga na signal ang nakita sa radar. Hindi isa, hindi dalawa, halos 10 ballistic missiles ang inilunsad ng North Korea patungo sa dagat malapit sa Japan. Ang lugar nga na tinamaan ng missile ay ang Sea of Japan, nakilala rin bilang East Sea. Ayon niya sa militar ng South Korea, ang mga missile ay lumilipad ng daang-daang kilometro at bumagsak sa dagat. Pero good news nga dahil hindi ito tumama sa anumang bansa. Ngunit kahit walang tinamaan, agad itong nagdulot ng matinding alarma sa buong rehiyon dahil ang ganitong klase ng missile launch ay hindi basta-basta ginagawa. Para maintindihan nga natin ang nangyari, kailangan nating balikan ang digmaan na nangyari mahigit 70 years nang nakakalipas. Ito nga ang Korean War. Noong 1950, nagkaroon ng malawakang labanan ang Korean Peninsula. Nagkampi nga ang North Korea kasama ang China laban sa South Korea na suportado naman ng United States. Matapos ang 3 taon ng digmaan at milyong-milyon ang nasawi, natapos ito sa isang ceasefire lang. Ibig sabihin, walang formal na peace treaty hanggang ngayon. Sa madaling salita, ang dalawang Korea ay technically nasa estado pa rin ng digmaan. Maraming ang dahilan kung bakit ginawa ito ng North Korea. Ang una ay ang military drills. Halos bawat taon niya ay nagsasagawa ng joint military exercises ang United States at South Korea. Para sa kanila, ito ay defensive training lamang. Pero para sa North Korea, ito ay parang rehearsal para sa invasion. Kaya bilang sagot, nagpapakita sila ng lakas militar at dito na pumapasok ang leader ng bansa, si Kim Jong-un. Sa ilalim nga ng kanyang pamumuno, pinalakas ng North Korea ang kanilang missile technology, nuclear program at military capability. Layunin nga nilang ipakita sa mundo na hindi sila madaling takutin at kontrolin. Ngunit hindi lang nga ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay bahagi ng isang strategic deterrence plan. Ang ibig sabihin niya nito, kung alam ng ibang bansa na may kakayahan kang umatake gamit ang missile o nuclear weapons, mas magiging maingat sila sa pag-atake sa iyo. At ito nga ang dahilan kung bakit patuloy na pinapaunlad ng North Korea ang kanilang missile program. Sa mata nga ng kanilang gobyerno, ito ang pinakamabisang paraan para maprotektahan ang kanilang bansa. Sa ngayon nga, sinasabi ng mga eksperto na ang missile launch ay isang political signal lamang. Ngunit ang problema, ang Korean Peninsula ay isa sa pinakadelikadong rehiyon sa mundo. Kung sakaling nga magkakaroon ng maling kalkulasyon o aksidente, maaaring madamay ang Japan, South Korea at ang United States. At kapag nangyari nga iyon, posibleng lumawak ang conflict sa buong Asia. Pero kahit malayo nga ang Korean Peninsula, hindi ibig sabihin na ligtas ang Pilipinas. Kung magkakaroon ng digmaan sa rehiyon, maaari nga itong magdulot ng pagtaas ulit ng presyo ng langis, paghina ng ekonomiya sa Asia at tensyon sa Indo-Pacific region. At dahil nga may defense alliance ang Pilipinas sa United States, posible ring madamay ang bansa sa geopolitical dynamics. Sa ngayon nga, nananatiling tahimik ang sitwasyon, ngunit ang missile launch na ito ay isang malinaw na paalala na sa isang rehiyon na puno ng tensyon, isang maliit na aksyon lamang ay maaari nang magdulot ng malaking krisis. At ang tanong nga ngayon, ito ba ay isang simpleng babala lamang o simula na ng mas malaking tensyon sa Asia?